Hinamon ng Malacanang ang mga abogado ng depensa sa impeachment trial na patunayan at maglabas ng mga ebidensya sa kanilang binanggit na umano'y Operation Romanov laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi ang Malacanang kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang may responsibilidad na patunayan ang kanyang binitiwang pahayag sa gitna ng trial kahapon. Magugunit ang sinabi ni Vinluan na ang pahayag noon ni VP Sara na may kinontrata siyang pamatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, asawa, ina, anak at kapatid at hindi bilang vice-presidente na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya mula sa umano'y Operation Romanov. Binigyang diin ni Castro na agad kumilos noon ang National Bureau of Investigation at sumulat sa pangalawang Pangulo para malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi naman umano sinagot ng vice-presidente. Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng vice-presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Kasabay nito, itinanggi rin ni Castro ang pahayag ng depensa na maaaring maimpluwensyahan ng Pangulo ang NBI dahil nasa ilalim ito ng Department of Justice. Anya matagal nang nasa ilalim ng DOJ ang NBI at may sarili itong mandato sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Tinawag din ni Castro na isang napakababaw na argumento ang pag-uugnay sa Pangulo sa investigasyon. Tungkulin naman daw kasi ng NBI na investigahan ang naging pagbabanta laban kina Pangulong Marcos dahil hayagang narinig at nakita ito ng publiko. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang vice-presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.